We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Hello mga kaibigan! Sabado na naman ang bagong oras ng ating programang We Can Do It. At alam nyo, every week, I always look forward to this time to be with you guys. Kasi nag-i-enjoy ako, maski sometimes hindi kayo nakiki-react sa akin, delayed ang reaction nyo, pero I'm so happy na nandyan kayo. Hinihintay yung programa natin. Sinasabihan nyo rin ng maraming tao, oy, makinig kayo sa We Can Do It. Pwede kayo kumanta doon na walang tono. So, you can do it. But anyway, mga kaibigan, thank you so much for joining me. Ako po si Ate Maru Cepeda Javier at ang aking co-host ay ang aking sister-in-law, si Terry Javier. Welcome back, Terry. Yes, second time around. Yeah. Maraming salamat sa pag-invite sa akin to co-host with you para sa buwan ng Agosto. Ako nga po ay natutuwa na muli po tayong magkakasama, magkakaharap. Maaari pong hindi ko kayo nakikita pero nakikita nyo kami. Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan habang nakikinig, nanonood sa amin. Yan po ang aming layunin ay magbigay ng mga magagandang points, maaaring galing sa aming mga sariling buhay, mga karanasan, at maaari rin sa mga magiging guest natin, ano? Right. Magiging source of inspiration ang ating program. Inspired to be with the Lord, to know the Lord, and live for the Lord. Itong ating program, We Can Do It. At ito po ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan ito sa FEBC Radio TV, sa Facebook, at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din, mapapanood din sa Channel 185 sa GCTV. At okay, so alam niyo mga kaibigan, itong buwang ito ay sabihin ko magiging heavier ito kasi heavier ang mga guest ang guest ko ngayon, and we will be together for the next 3 more weeks or 2 more weeks dito sa ating program. So ikaw ngayon ang it's your turn. Kung sabi nga nila, it's your turn to interview me or to ask some questions about myself, and I love to share that to our listeners. Yun nga po, yun ang ating gustong gawin sa araw na ito. Medyo mayroon pa tayong another exciting topic. Ito po ay mag-reverse roles po kami ni Maru. Instead na siyang parang nag-i-interview sa akin, ay ako po, i-usurp ko na ang pagiging host nitong programang ito. Dahil co-host naman nga talaga kami ngayong buong buwan ng Agosto. Kaya ako naman ang magtatanong sa kanya. Yan po ay magtanong masasabi ko po kasi kahit na po mag-sister-in-law kami, sigurado naman din kahit nga mismo mga magkapatid, may mga bagay na hindi mo pa alam o maaaring nakalimutan mo na dahil nga matagal nang nangyari. Kaya gusto ko ngayong pagbalikan natin, di ba, Day? Kung ano ang mga pinagdaanan mo naman noong ikaw ay sa iyong pagkabata. Kasi nga, si Maru ay isang napakahusay pong magtagalog niyan dahil lumaki sa Bacolod. Kaya patunayan ko ngayong gabi kung gaano ako ka maayos magtagalog, bala tani maintindihan nila. Pero enjoy makinig sa atin ng mga Ilonggo dyan. Hello po sa inyo, mga Ilonggo. Ito, meron tayong mapapakinggan na istorya na nagsimula sa Bacolod. Kaya gusto ko po malaman, ano ba ang buhat sa iyong pagkabata? Ilan kayong magkakapatid? At paano yung paglaki ninyo? Ganyan. Sige nga, ikwento mo nga sa amin. Okay. Kami naman ay
maliit lang na pamilya. Mga siyam lang kami magkapatid. Plus ang nanay ko at tatay ko. Siguro Ang very saya loving nun, ang masaya ang father. bahay niyo. Oh. Oo, yun lang yung buhay yung siyam. Kasi actually 14 kami. So Wow! namatay sila nung panahon ng Hapon. And then I have one half sister sa father side ko, kanyang anak naman sa pagkabinata. So we're actually Yun. 15 in the family. But my father is a government employee din siya. He used to be the nung early stage ng buhay niya, he was known to be the little doctor. Kasi before pala, mayroon palang health from the health department, yung mga tao na nagpupunta sa mga baryo-baryo. Tapos kung ano yung mga problema ng mga tao doon, nagle-lecture siya, nagbibigay, pwede siyang gumamot ng mga yung mga ordinaryo lang na mga sugat, ganon, at nag-i-injection siya. So ang tawag sa niya the little doctor sa Escalante, Negros Occidental. But then nung lumipat kami sa Bacolod, he worked as the property custodian ng Bacolod City Health Department. And si Mamang naman is just an ordinary wife at home, taking care of the 9 children na kami yun, at 5 lalaki at 4 na babae. So ang laki ng ano. And then we have a little store to augment the salary of my father para kami mabuhay ng makakain ng 3 beses isang araw. So yun yun ang trabaho ng papa ko. And then kami naman we were growing up. So ang dami namin pag kumain kami napakasaya, para kaming palagi may pension, yung may feast sa bahay. Piging. Oo. Oo, kasi ang laki ng aming table. Puno yan. Siyam kami. Naku, anong klaseng pagkain? Isa lang ang aming Parang lagi ulam. kayong may budol fight. Budel. Yun. Budol. Iba pala yung budol. Budel fight. Budel. Hindi, at saka parang atado na. Kada pinggan namin mayroon ng ulam. Oo, Or else yung naka-dish mga out na. maliliit, hindi makaabot sa kanila yung ulam. Okay. So, Pang-ilan ka dun sa Bali Siyam. 15? Oo. Sa Siyam, ilan ka? Pang-ilan? Sa Siyam, pang-anim ako. Okay, Pang-anim so ako. malapit ka dun sa mga pinakabata. Nandun ka sa mga pinakabata. So doon so that's our simple life sa Bacolod. And then of course pumasok ako elementary sa Education and Training Center School, which is just near our place. Nag-high school ako sa Negros Occidental High School. Nag-college ako for 3 years sa University of Negros Occidental, Recoletos. But the thing is, nung nag-graduate ako ng high school, something happened sa akin na isang classmate ko, nakita niya na lumalaki yung aking leeg. Sabi niya sa akin, Maru, may goiter ka ba? Sabi ko, wala Sabi niya, ay tingnan mo, lumalaki. O, tiningnan ko nga, nung umuwi ako sa bahay, meron nga, So, I have a brother who lives in Manila, so pinadala ako ni Papang doon sa Manila para i-treat para mapatignan sa goiter ko. But then hindi ko kasi kaya ang hindi ko kaya ang medicine na iti-take. So I opted for yung operahan na lang ako. Oo, tanggalin na lang siya. Once and for all, tanggalin na lang siya. So I went back sa Bacolod. I enrolled 1 semester sa University of Santo Tomas sa UST. Then I went back.
The thing is, when I was about to go to Cebu, kasi ang brother ko na si Bob, who lives in Cebu, offered, sabi niya, sige, punta ka na lang dito na natin pa-operahan yan. But my So hindi ka pa father, na-operahan ng hindi goiter pa, noon? Oo. hindi pa. So, Okay. I asked permission from my father, pero ayaw niya na hiwain ako kasi sabi niya, baka mawalan ka ng boses. Ganon. So, my father had 3 strokes already. Na-stroke na siya 3 times. So he was not feeling well talaga. But then I really decided, sabi ko pang punta na lang ako I was getting ready to go to the airport. My father had a stroke. And that was the 4th. And he didn't make it. So he died. Wow. So hindi ako natuloy sa Cebu. I Mhm. stayed. But so malungkot kami kasi wala na si Papang, ganun ano. Mm. And then I was invited to a sing-along, and then the first song taught was Nothing is Impossible. Napakaganda kasi nagbigay sila ng song sheet, isang bond paper filled with songs na ano. So the very first song na tinuro doon, Nothing is Impossible. So I was listening to the song na tinuturo. Tapos meron namang I was reading the lyrics. I don't know, but that song spoke to me. So, sabi ko sa sarili ko, Lord, wala naman palang imposible sa iyo eh. Kunin mo naman yung goiter ko. This is a big problem to me. Sabi ko, anong gagawin ko? Wala si Papang. Wala naman kaming pera na malaki for surgery or whatever medication na iano ko. So I just continued singing, and that song just resonates sa akin. I went home bringing the song sheet with me, and I have a small tape recorder, and I recorded all the songs that was taught that night. So yun, paulit-ulit yun. Nasa bahay ako ng sister ko. Paulit-ulit ko pinag-aaralan ang kantang Nothing is Impossible. Nothing is impossible if you put your trust in God. Ganon. For 3 days, I have been listening to that. And I don't know, God was speaking to me. After 3 days of listening and singing the song, learning the song from my heart, trusted God's word in that when he said, nothing is impossible if you put your trust in me, in God. 3 days, God spoke to me 3 times in my spirit, audibly. Nobody heard it, but I heard it. And God said, you have no more goiter. You have no more goiter. You have no more goiter. 3 times. And I said, Wow. oh, I was surprised. Sabi ko, sino yun? Ganon. Wala naman. It was my spirit, but God was so good and so loving that he let me understood what was going on that time. And I said, Lord, I believe you. I believe you. Wala na akong goiter. In Jesus' name, wala na akong goiter. So, umuwi ako sa bahay. I was telling my mother, kasi I was staying in my sister's house. Then, umuwi ako. So, sinabi ko kay mamang, hindi si mamang maniwala. Hindi siya talaga maniniwala. Ano na naman yan? Mga ganon tipo. And then, I talked to some of my friends in high school. At sinabi ko sa kanila na, I was in college na pala. So, sabi ko, wala na akong goiter. Pinagaling ako ni Lord, sabi ko. Ganon, ano? Sabi ng nanay ng isa sa friend ko. Sabi niya, ay Maru, di ako maniniwala until you go to see the doctor. And the doctor will tell you. Hindi ako sumagot. Sabi ko sa loob-loob ko, sino bang paniniwalaan ko? Yung doktor o ang Panginoon na nagsabi mismo sa akin na wala na? But you know what? Pinalakas ako ni Lord eh. Hindi ako nag-doubt. I've never gone to see the doctor.
Wala. Even up to now, siguro chini-check lang ako ng doktor yung the usual checkup niya. Pero I've never gone to see, kindly check my goiter. Never, never. And then, So you never went to a doctor anymore? Hindi mo na siya, basta nawala hindi. na. Wala Nawala na. na Oo, siya. talagang the Spirit of the Lord was in me na talagang kinakausap niya ako. I don't know him that much. And then after a month, so I attended the church. Tapos, after a month and a half, nagsabi ng pastor sa akin, sige Maru, let's go and baptize you, sabi niya ganon. So I went home. On my way home to get my clothes, na aksidente naman ako. So sabi ng mama ko, bumaligtad yung jeep na sinakyan ko. Wow. Oo, so Pero hindi ka, anong nangyari sa'yo? Ito lang kasi I was holding on eh. Nakahawak ako sa jeep. Nakakapit ka. Nakakapit ako. So nung bumaligtad siyang ganon, nakaangkla ako. So ito lang, natama ito sa roof, Nauntog. ang aking ulo, nauntog ako dito. And then, yun. So, when I went, I was asked to get out of the jeep. So, lumabas ako. Paglabas ko, nasabit yung tuhod ko. That's why na-scrape ito ng konti ang tuhod ko. So, anyway, sabi ni mamang, ay, nako, tingnan mo nga naman yan. Tingnan mo nga naman yan. Ganon siya ng ganon sa akin. Pero deep within me, God is just speaking to my spirit. Sabi niya, this is a testing. This is a testing, sabi ko sa sarili ko. Test ito ni Lord kung talagang totoo ang commitment ko sa Kanya. And that made me stronger in my faith, in my pananampalataya sa Kanya, in the truth that I experienced. And then, after a few days, there was an evangelistic meeting in the church, and then I came forward and accepted Jesus as my Lord and Savior. I joined the choir. I was offered to work sa Maynila. And then I worked with Philippine Crusades, Evangelism Department. Yun yung panahon na napunta ka ngayon sa Manila. At ang right. Philippine Crusades, where you Philippine worked, Crusade, yeah, was nasa Mandaluyong. located opposite, is it opposite our church building noon? Oo. Malapit na malapit. Yeah, Kaya that's right. Kaya marami kang nakakilala ngayon sa aming church, sa Good Shepherd. Correct. Mandaluyong. Doon ako Ayun. nagsisimba. Doon ako ang dami ko nang kakilala. I was I like people. So I'm extra friendly because I enjoyed. Kasi ako lang mag-isa sa Maynila eh. So kung mahiya-hiya ka pa, ang lungkot naman ng buhay mo. Wala ka masyadong kaibigan. So anyway, and then I was offered to work with Far East Broadcasting Company. Kasi sa Philippine Crusades, mayroon kaming trio noon. The Prima Faith Trio. Si Priscilla, myself, Si Faith Maru, and Ramientos. Faith Ramientos. So Prima Faith Trio. And then ito naman, ang Far East Broadcasting naman, to make it short, the story, mayroon silang, puro naman sila lalaki, the chordsmen. Nandun sila Kuya Romy, sila Glendine, ganon, sila naman, puro naman, lalaki. When they heard about us, they started, sabi ni Kuya Romy, lagyan natin ng babae. I was the first recruit nila. So, I entered FEBC through an invitation to join a singing group that goes from one church to another to promote FEBC. Ayun. Together so, with Kuya Esong. Ayun. So, kayo pala yung mga aawit ng FEBC nung mga panahon na yon. So you were one of the singers na nagpo-promote ng FEBC. Tapos doon naman nagsimula ngayon yung inyong career in FEBC na naging broadcaster. The thing is, I was offered a 15-minute program. This is the Philippines. But nung ako na, Filipiniana ang tawag ko. So, inoferan ako. And then, I was scared. Kasi, sabi ko nga sa kanila, kay
Miriam Perez, sabi ko, I'd rather sing than talk, you know. Wag na lang ako kasi hindi ko naman alam yung radyo na yan. Nakikinig lang din naman ako. So, sabi niya, hindi, kaya mo. So, they started with me and Pete Barotilla reading 1 Corinthians 13. Ganon. And then, si Ate Roda Nagit, who has a radio program in the morning, Zest for Life, 7 to 9 in the morning. So I was traveling from Mandaluyong to Karuhatan every morning. So ang sabi niya sa akin, Maru, ano naman hindi ko alam kung anong nangyayari dito. Andito sa Karuhatan, nasa studio, hindi ko alam. Kwento mo lang sa akin yung trip mo from Mandaluyong to Karuhatan. So ganun, mga 5 minutes lang. Yun ang training ko sa broadcasting. Nagkwento lang ako sa kanya until, God equipped me for the ministry. Binigyan ako ng program Filipiniana, and it was blessed by the Lord. It was chosen as the best cultural radio program of the Philippines in 1976. Wow. So, by ang dami mong KBP. pinagdaanan, nagdumaan ka sa pagkakasakit na talagang akala nyo, it will be parang major, ang tawag dito, hindrance sa iyong pagpapatuloy sa mga ginagawa mo. Pero instead, ay naglaho yung sakit na yon dahil sa pagpapagaling sa iyo ng Panginoon. Tapos dumating naman yung susunod mong mga pagsubok nga, tulad nung pagkakaroon ng aksidente dun sa jeep. I know. Halos, naging parang na medyo akala nga nila, ayan, ako, mali ang pinupuntahan mo. Pero hindi, pinagpatuloy mo dahil you had that complete trust in the Lord, di ba? That He very strong. is ordering your life. Ayan. Yeah. So I can say, kaya ang life verse ko kasi is ang life verse mo? Galatians 2:20. Galatians 2:20 says, I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Amen. Yes. That should be true to every one of us, no? Every word of it. Na ang ini-impart sa atin ng verse na yan o ng passage na yan is a Christian life is not a bed of roses. It is That's true. We have that heavenly and blessed hope na we are always okay whatever happens. Yes, that's why nga we grieve differently from people who don't have the Lord. Pero ang buhay Kristiyano ay hindi puros sarap at puros okay lang. Hindi. Dahil tayo ay ang bawat mga nagdadanasan nating hindi maganda sa paningin natin is actually part of what God is designing in our lives. Kasi yun yung ating ika nga ng isang pastor na narinig ko, stepping stone siya para sa ating buhay na inihahanda ng Panginoon. Yan. Okay. So yan mga kaibigan ang aking life story. And what I am right now, it's because of the Lord. Kaya wala na tayong oras. Naku, ang bilis Ay. Once again, itong ating programang Weekend Duet na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din sa Channel 185 sa GCTV. Muli, kami ay wala ng oras, magpapaalam tayo. Maraming salamat once again sa iyong time at ganon din sa ating mga tagapakinig at taga-watch ating program. We'll see you again next week mga kaibigan. Dito lang sa ating programang We Can Duet. Inyong narinig ang Weekend Duet. Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.